araw sa inyong lahat. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe and like at pindutin ang notification bell. At dapat ninyong tapusin ang kwento na ito. Maraming salamat at simulan na natin. Ang aswang na aso. Sa baryo ng San Vicente, namumuhay ang mga tao sa simpleng pamumuhay, pagsasaka, pangingisda at pangangahoy. Ang karaniwang ikinabubuhay ng mga residente. Sa kabila ng payapang kapaligiran, may isang kwento na matagal nang bumabalot sa baryo sa takot. Ang kwento ng aswang na aso. Ayon sa mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may gumagala raw na itim na aso sa kagubatan. Hindi ito karaniwang aso. Napakalaki, makapal ang balahibo, at ang mga mata ay nagliliyab sa pulang apoy. Sinasabing ang aso ay hindi basta hayop, kundi isang aswang na nagaanyong aso upang makapanlinlang ng mga tao. Marami na ang nagpatotoo na nasaksihan nila ang halimaw. Isang gabi, si Alexabel ay naglalakad pauwi galing sa bahay ng kanyang kapatid. Sa daan, nakita niya ang aso sa may kakuyan. Nagtago siya sa likod ng puno at sinilip ang hayop. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang nag-iba ang anyo nito. Tumindig ito sa dalawang paa at nagkaroon ng anyong tao na may mahahabang kuko at matatalas na pangil. Dahil sa matinding takot, nagmadali siyang tumakbo pauwi. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang isinira ang pinto at nagdasal ng taimtim. Habang nagdarasal, narinig niya ang malalim na ungol sa labas ng kanilang bahay. Kinabukasan, nagkalat ang balita sa baryo na si Mang Cardo, isang matandang mangingisda, ay natagpo ang patay sa dalampasigan. Wala siyang sugat sa katawan, ngunit ang kanyang mukha ay nagkangiwi sa matinding takot. Tila nasindak sa kanyang huling nakita. Nang suriin ng mga residente ang paligid, napansin nila ang malalaking bakas ng paa ng aso sa buhangin. Nagsimula silang maghinala na ang aswang na aso ay may kagagawan. Lumipas ang mga araw. Dumalas ang pagpapakita ng aswang. Isang gabi, si Lando, isang magsasaka, ay pauwi galing sa sakahan. Habang naglalakad sa madilim na pilapil, narinig niya ang mga kaluskos sa damuhan. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang itim na aso. Sa una ay inisip niyang isa lang itong ligaw na aso. Ngunit nang lumapit ito, napansin niyang nagbabago ang anyo ng hayop. Tumindig ito sa dalawang paa at lumaki ang katawan. Ang mga mata nito ay nagliyab sa pulang apoy at ang bibig ay naglalaway sa pagkagutom. Nagmadali sila sa pagtakbo patungo sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bakuran, nagsisigaw siya ng aswang, aswang. Narinig siya ng kanyang asawa na si Marta at agad itong nagsindi ng kandila sa altar. Nagdasal sila ng taimtim. Habang sila ay nagdarasal, narinig nila ang malakas na kalmot sa pintuan. Ang kanilang aso sa bakuran ay nagtatakbuhan sa takot at nagtatago sa ilalim ng kubo. Sa kabila ng pananalangin,
Naramdaman nilang nag-iba ang temperatura ng hangin. Lumamig ito at tila nagdulot na matinding pangamba. Maya-maya, naglaho ang mga kalmot sa pinto nang sumilip si Lando sa bintana. Wala na ang aswang, ngunit sa lupa ay nag-iwan ito ng malalim na bakas ng paa. Hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong aso. Nagpasya ang mga residente ng baryo na magsagawa ng binyagan sa kanilang mga bakuran upang palayasin ang masasamang espiritu. Nagsabit din sila ng bawang sa mga bintana at naglagay ng asin sa paligid ng kanilang mga bahay. Sa kabila ng mga paghahanda, nagpatuloy pa rin ang pagpapakita ng aswang. Isang gabi, si Kapedro ay naglalakad sa masukal na daan, pauwi galing sa inuman. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Nang lumingon siya, nakita niya ang aswang na aso sa likuran niya. Sa takot, nagmadali siyang tumakbo, ngunit ang aswang ay mas mabilis. Nakasunod ito sa kanya at naramdaman niya ang mabahong hininga nito sa kanyang leeg. Nang siya ay makapasok sa kanilang bahay, nagdasal siya ng taimtim. Habang nanginginig sa takot, naglagay siya ng asin sa pinto at nagbasbas ng tubig sa paligid ng bahay. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang aswang na naglalakad palayo sa kagubatan. Hindi nagtagal, ang baryo ay nagsimulang magtipon-tipon upang talakayin ang mga misteryosong pangyayari. Nagdesisyon ang mga kalalakihan na magbantay sa gabi, armado ng sibat, bulo at cross. Nagsagawa sila ng pangangalap ng mga albularyo upang itaboy ang halimaw. Ngunit kahit anong gawin nila, patuloy pa rin sa pag-atake ang aswang. Isang gabi, si Mang Isko ay naglalakad sa pilapil na makasalubong ang aswang. Hindi niya nakatakbo. Kinabukasan, natagpuan siyang patay. Nakadilat ang mga mata at tila natakot sa huling nakita. Naging mas laganap ang takot sa baryo. Ang mga tao ay nagkulong sa kanilang bahay. Tuwing dapit ng hapon, naglagay sila ng bawang sa mga bintana, nagdarasal sa altar, at nagsisindi ng kandila sa bawat sulok ng bahay. Sa loob ng mga buwan, hindi na nagpakita ang aswang na aso. Akala ng mga tao ay tuluyan na itong nawala. Ngunit isang gabi, sa kabilugan ng buwan, isang batang nangangalang Nilo ang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Sa kanyang paglalaro, napansin niyang may lumapit na aso sa kakahuyan. Tumakbo siya papasok sa kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makapasok, nahawakan siya ng halimaw sa kanyang braso. Napasigaw siya at tinawag ng kanyang ama. Agad siyang sinagip ng kanyang ama at isinara ang pinto. Nagdasal sila ng taimtim habang naririnig ang malakas na kalmot sa pintuan. Naglagay sila ng asin sa paligid ng bahay at nagbasbas ng tubig. Kinabukasan, natagpuan nila ang malalaking bakas ng paa ng aso sa kanilang bakuran. Mula noon, tuwing gabi, ang mga tao sa baryo ay nagkukulong sa kanilang mga bahay, naglalagay ng bawang sa bintana at nagdarasal ng rosaryo. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda
na ang aswang na aso ay hindi tuluyang nawala. Naghihintay lamang ito ng pagkakataon upang muling mahasik ng lagim. Sa bawat kabilugan ng buwan, tahimik ang baryo, nagbabantay at nagdarasal dahil alam nilang sa dilim, ang aswang na aso ay naglalakad pa rin, nag-aabang ng susunod na biktima. Diyan lang po nagtatapos ang ating kwento. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share. Maraming salamat.